telenovela PH, love, romance, fantasy, kwentong aabot sa puso at imahinasyon. Lucas and Althea Stories, Anino sa Liwanag, isang pag-ibig na isinilang sa gitna ng dilim. Episode 43. Sa gilid ng tatlong panganib. Tahimik ang pasilyo, masyadong tahimik para maging ligtas. Humigpit ang hawak ni Lucas sa sugat sa tagiliran. Ramdam niya ang bawat tibok ng puso, mabagal, pero pilit na kumakapit. Sa harap niya, nakapwesto ang ikalawang Amazona, malamig ang tingin, parang hinihintay lang ang tamang sandali para umatake. Sa likod niya, ang una, si Nyx, hindi gumagalaw, pero ramdam ni Lucas ang presensya nito na parang aninong handang sumunggab. Isang maling hakbang lang, at tapos na. Hindi na pwedeng lakas ang sagot dito. Kailangan niya ng puwang. Kailangan niya ng panahon. Dahan-dahan siyang umatras ng kalahating hakbang, parang sumusuko. Sadyang ibinaba niya ang balikat, isang bitag na pang-isip. Napakunot ang noo ng ikalawang Amazona, at sa saglit na pag-aalinlangan nito. Sumabog ang sahig sa pagitan nila. Isang hidden plate ang na-activate, mga bakal na spike ang umangat mula sa ilalim. Napaatras ang ikalawang Amazona para iwasan ang bitag, at doon sumingit si Lucas. Dumulas sa gilid ng pader, ginamit ang usok at alikabok bilang panangga. Ngunit hindi siya nakalayo. Isang malakas na dagandong, bumagsak si Nyx mula sa itaas. Sumalpok ang kamao nito sa pader kung saan sana tatama ang ulo ni Lucas. Nayanig ang pasilyo. Napaluhod si Lucas sa lakas ng hangin na tumama sa kanya. Ngumiti si Nyx, hindi sa saya, kundi sa hamon. Hindi ka na tumatakbo, bulong nito. Hinahabol ka na. Humigpit ang panga ni Lucas. Hindi pa tapos. Hindi pa. Tahimik ang control room. Tanging ang mahinang ugong ng mga monitor at ang mabagal na paggalaw ng mga larawan ang maririnig. Nakatayo si Severo sa harap ng malaking screen, nakapulupot ang anino sa kanyang likuran, parang bahagi na ng kanyang katawan ang dilim. Sa monitor, kitang-kita niya ang bawat galaw ni Lucas. Ang paghinga nitong bumibigat, ang bahagyang pag-ika ng kaliwang paa, ang paraan ng pagdikit ng kamay sa sugat sa tagiliran, isang kilos na paulit-ulit, hindi na namamalayan. Unti-unti nang nauubos ang galaw ng anino. Hindi pa bumabagsak si Lucas, pero ramdam ni Severo ang pagkapudpod ng katawan nito. Ang mga galaw na kanina'y malinis at eksakto, ngayon may kaunting pagkaantala, isang iglap na pwedeng maging huling sandali. Hindi ka na kasing bilis, bulong ni Severo sa sarili, tila kausap ang nasa monitor. May dumaan sa kanyang isipan, isang alaala. Isang aninong minsang nakita niyang bumagsak dahil masyadong matagal kumapit sa liwanag. Hindi siya ngumiti, hindi rin siya nenas. Sa halip, bahagya lamang siyang napatingin, isang seryosong tingin, parang may sinusukat. Hanggang saan ka lalaban bago ka maubos? Hanggang kailan mo pipiliing manatiling anino, kung ang kapalit ay ang sarili mong buhay? Isang maikling utos ang ibinulong ni Severo sa komunikador. Huwag pa, hayaan niyong maubos ang galaw niya. Sa screen, muling sumugod si Nyx. At sa mata ni Severo, hindi na lang ito simpleng pagsubok. Isa na itong paghatol. Tahimik ang silid. Masyadong tahimik. Naupo si Althea sa malamig na sahig, nakasandal sa pader, yakap ang sarili. Ang liwanag mula sa iisang ilaw sa kisame ay kumikislap-kislap, para bang humihinga rin ang dilim sa paligid niya. Huminga siya ng malalim. Bigla, sumikip ang kanyang dibdib. Parang may bigat na biglang pumatong sa puso niya. Napahawak siya sa kanyang dibdib, napapikit sa sakit na hindi niya maipaliwanag. Hindi ito sugat. Hindi ito pisikal na tama. Isa itong kaba, isang pakiramdam na may nangyayaring masama sa isang taong hindi niya nakikita, pero ramdam na ramdam. Lucas. Mahina niyang bulong, halos hindi marinig. Hindi niya alam kung bakit ang pangalang iyon ang una niyang nasambit. Hindi niya alam kung paano, pero sa sandaling iyon, parang may hiblang nagdurugtong sa kanila.
at ang hiblang iyon ay humihila sa puso niya, pilit siyang binabalaan. May narinig siyang mahinang tunog sa malayo. Isang metal ikong kalabog. Isang kalansing na parang gumagalaw ang pader. Napatayo siya bigla. May nangyayari, bulong niya sa sarili, nanginginig ang boses. May mali. Hindi niya alam kung nasaan si Lucas. Hindi niya alam kung buhay pa ito. Pero sa unang pagkakataon mula nang siya'y mabihag, mas kinabahan siya hindi para sa sarili, kundi para sa taong patuloy na lumalakad sa dilim para sa kanya. Bumagsak si Lucas sa sahig, dumulas ang palad sa dugo. Humigop siya ng hangin, masakit ang tagiliran, nanginginig ang tuhod. Hindi pa siya tuluyang nakakatayo nang sumara ang pader sa magkabilang gilid. Yumandar ang mekanismo. Yumiingit ang bakal. Parang humihinga ang pasilyo, dahan-dahang pinipiga ang espasyo. Sa unahan niya, humakbang ang unang Amazona, matikas, mabigat ang bawat yabag. Sa likod, tahimik na lumitaw ang ikalawa, may hawak na espada na kumikislap sa mahinang ilaw. Dalawa laban sa isa, at ang silid mismo ang ikatlong kalaban. Wala ka ng tatakbuhan, malamig na wika ng una. Sumugod ang may espada, isang mabilis na hiwa. Dumulas si Lucas sa gilid, halos sumayad ang talam sa leeg niya. Ramdam niya ang hangin ng atake. Hindi siya gumanti, umiwas. Isang hakbang, dalawang hakbang, pero bumukas ang sahig sa likuran niya. Napaurong siya sa maling direksyon. Muntik nang mahulog sa umuusad na bitak sa sahig. Sa isang iglap, inabot siya ng unang Amazona, isang mabigat na suntok sa dibdib. Lumipad si Lucas, tumama ang balikat sa pader. Umalangaw-ngaw ang tunog ng buto sa bakal. Nanlabo ang paningin niya. Huminga, mag-isip. Huwag lumaban sa lakas, basahin ang galaw. Napansin niya ang ritmo. Kapag sumusugod ang una, bahagyang humihinto ang pader sa kaliwa. Kapag kumikislap ang espada ng ikalawa, may tunog ang sahig bago bamuka. Isang maliit na pattern. Isang maliit na tsansa. Sumugod muli ang may espada. Sa halip na umatras, lumusot si Lucas sa loob ng hiwa, sinabayan ang galaw ng talam. Tumama ang siko niya sa pulso ng kalaban, bahagyang napahinto ang espada. Pero huli na, yumandar ang bitag, isang patayong bakal ang bumagsak mula sa kisame. Napahadjap si Lucas sa balikat. Sumigaw siya sa sakit. Napaluhod. Sa harap niya, sabay na humakbang ang dalawang Amazona. Walang galit sa mata, propesyonal na lamig. Hanggang dito na lang, wika ng may espada. Pinilit tumayo ni Lucas, nanginginig ang mga binti. Wala na siyang espasyo, wala na siyang oras. At sa paligid niya, patuloy na sumisikip ang pasilyo. Parang sinasara ang huling pahina ng kanyang pag-asa. Sumikip ang pasilyo sa paligid ni Lucas. Hindi literal na pader ang gumagalaw, kundi ang mismong espasyo na parang humihinga. May mga bahagi ng sahig na biglang lulubog, may mga pader na sisikip sa pagitan ng bawat hakbang. Sa bawat galaw niya, may kapalit. Huminga ng malalim si Lucas, pilit inaayos ang bigat ng katawan. Ramdam na ramdam niya ang pagod, ang kirot sa balikat, ang hapdi sa tagiliran. Hindi na ito laban ng lakas. Ito ay laban ng kung sino ang mauunang magkamali. Mula sa magkabilang dulo ng pasilyo, sabay na kumilos ang dalawang Amazona. Ang una, mabilis, diretso ang galaw. Ang ikalawa, mas mabagal ang lapit, ngunit mas mabigat ang bawat hakbang. Hindi sila sumugod ng sabay, hinati nila ang atensyon ni Lucas. Isang maling tingin lang, isang sandaling pag-atras, at tapos na. Sumikad ang una, pilit siyang itinutulak palapit sa gumagalaw na pader. Naiwasan ni Lucas ang unang atake, ngunit sa pagliko niya, biglang bamuka ang sahig sa likuran. Muntik na siyang mawala sa balanse. Sa isang iglap, hinatak siya ng ikalawang Amazona pababa, hindi para ihagis, kundi para ipwesto siya sa gitna ng bitag. Sumara ang mga pader sa magkabilang gilid. Isang hinga na lang ang layo, at madudurog siya sa pagitan. Napahigpit ang panga ni Lucas. Sa halip na umatras, sumubsob siya pasulong, diretso sa pagitan ng dalawang kalaban.
Tinanggap niya ang tama sa balikat para lang makalusot sa sentro ng pagkakakulong. Tumama ang likod niya sa pader. Kumalat ang hapdi sa dibdib. Bago pa siya makatayo, dumating ang ikalawang bagzo ng atake, sabay na galaw ng dalawang Amazona. Isang suntok mula sa kanan, isang hakbang mula sa kaliwa na magtutulak sa kanya pabalik sa gumagalaw na bitag. Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo. Isang maling galaw lang, at tapos na. Sa kabilang dulo ng pasilyo, tahimik na nakamasid si Severo. Hindi galit ang nasa mata niya. Hindi rin tuwa. Isa itong malamig na pag-aaral, parang sinusukat kung hanggang saan pa kayang tumagal ang anino. Muling gumalaw ang mga pader. At si Lucas, duguan, hinihingal, ay napilitang pumili. Umatras at masakaw ng bitag, o sumulong sa dalawang halimaw. Hindi umatras si Lucas. Sa halip, hinayaan niyang lumapit ang dalawang Amazona, sabay na umatake, sabay na magsara ang puwang sa paligid niya. Sa isang iglap, bumigat ang hangin, gumalaw ang pader sa likuran, ang sahig sa paanan niya'y bahagyang lumubog. Isang maling hakbang, at tapos na. Ngunit bago pa magsara ang bitag, biglang bumaba ang bigat ng katawan ni Lucas. Hindi siya umatras. Hindi rin siya sumugod. Bumaba siya sa mismong sentro ng galaw, sa puwang na sandaling nabubuo kapag sabay na umaatake ang dalawang kalaban. Hinayla niya ang manggas ng unang Amazona, hindi para pabagsakin, kundi para ilihis ang direksyon nito. Kasabay nito, itinulak niya ang ikalawa sa balikat, hindi malakas, sapat lang para magkasalubong ang kanilang momentum. Sa isang iglap, nagbanggaan ang dalawang atake. Sumara ang pader, ngunit wala na si Lucas sa gitna. Gamulong siya palapit sa gilid ng pasilyo, sa bahaging hindi pa ganap gumagalaw ang bitag. Tumama ang tuhod niya sa sahig, halos mawalan ng hangin. Ngunit buhay siya, humigop siya ng hangin, pilit itinatago ang panginginig sa kamay. Hindi ito panalo, isa lang itong sandaling pahinga. Sa likod niya, muling nag-ayos ng pwesto ang dalawang Amazona. Hindi sila galit, mas lalo silang naging maingat. Hindi na nila minamaliit ang kalaban. Sa kabilang dulo, bahagyang sumikip ang titig ni Severo. Hindi dahil sa pagkabigo, kundi dahil sa pagkilala. Hindi lang pala siya marunong sumugod, bulong niya sa sarili. Marunong din siyang maghintay. Sa kabilang pasilyo, si Althea ay biglang napahawak sa dibdib. Hindi niya alam kung bakit, pero may kung anong gumuhit na kaba sa kanya. Parang may sandaling nakaligtas si Lucas, at alam niyang hindi pa iyon ang huli. Muling umusad ang bitag, at muling sumikip ang espasyo sa paligid ni Lucas. Biglang tumahimik ang pasilyo, isang maling katahimikan, mas nakakakaba kaysa sa ingay ng gumagalaw na pader. Huminto sa galaw ang dalawang Amazona, hindi dahil napagod, kundi dahil may naramdaman silang pagbabago sa paligid. Parang may lumipat na presensya ang mismong pasilyo. Ang hangin ay bumigat, ang ilaw ay kumupas. Sa isang mahinang click sa itaas, gumalaw ang kisame. Bumukas ang mga makikitid na siwang sa magkabilang pader. Hindi bala ang lumabas, kundi manipis na mga kawad na parang hibla ng bakal. Mabilis, tahimik, parang mga galame na humahabol sa galaw. Napaurong si Lucas, biglang nagbago ang diskarte. Hindi na sapat ang umiwas. Kailangan niyang basahin ang galaw ng buong silid. Sumugod ang unang kawad, dumaan sa tabi ng mukha niya. Napaatras siya, ngunit sa likod niya, biglang gumalaw ang sahig, bumuka ang isang bahagi, nagpapakita ng mas malalim na hukay sa ibaba. Isang maling hakbang, at mawawala siya sa dilim. Muling kumilos ang mga kawad, mula sa kaliwa, mula sa kanan, mula sa itaas. Hindi ito sabay-sabay, isa-isa, para pilitin siyang gumalaw sa maling direksyon. Habang umiiwas si Lucas sa unang hibla, biglang bumagsak ang ikalawa sa braso niya, dumulas ang talam sa balat. Umagos ang dugo, napangiwi siya sa sakit, ngunit hindi tumigil. Sa malayo, si Severo ay tahimik na nakatingin sa monitor. Hindi na ito simpleng pagsubok. Ito ay pagsukat kung hanggang saan ang kayang isakripisyo ng anino.
Mas komplikado na ang galaw niya, wika ng isa sa mga tauhan. Mas mahirap hulaan ang susunod na hakbang. Hindi sumagot si Severo. Sa kabilang pasilyo, napahinto si Althea sa paghinga. Parang may biglang humigpit sa paligid ng dibdib niya. Hindi niya alam kung bakit pero may pakiramdam siyang may nangyayaring masama kay Lucas sa mismong sandaling iyon. Sa loob ng bitag, napatingin si Lucas sa unahan. May isang makitid na daan, tila mas maliwanag kaysa sa iba. Parang, ligtas. Ngunit alam niyang sa lugar na ito, ang anumang mukhang ligtas ay maaaring pinakanakamamatay. Humakbang ang isang kawad mula sa likuran. Sa harap niya, ang maliwanag na daan. Sa ilalim niya, ang hukay. Kung nagustuhan ninyo ang episode 43, huwag kalimutang mag-like, share and subscribe sa channel natin, at pindutin ang notification bell para sa susunod pang mga episode, sa Lucas and Althea Stories, Anino sa Liwanag.